sama-sama tayong magiging saksi. Patay isang senior citizen sa Ilocos Sur matapos magpagulong-gulong nang mabangga na isang motorsiklo. At sa Cavite naman, nauwi sa maaksyong pagresponde ng mga pulis ang tangka umanong pagtakas ng driver na nakasagasa ng mga tricycle. Saksi, si Jonathan Andal. Tinutukan na ng baril ng pulis pero hindi huminto ang pickup truck na ito kaya pinaputokan niya ang isang gulong, ang maaksyong tagpo. Nag-ugat sa pagharurot ng pickup at pagsalpok nito sa mga nakaparadang tricycle sa Naik, Cavite, pasado alas 7 kagabi. Imbes na tumigil, umatras pa ito na tila tatakas. Ang hindi alam ng driver, narinig pala ang komosyon ng dalawang pulis na kumakain noon sa kalapit na karinderya. Agad silang kumilos para mapatigil ang pickup na muli pang umatras pero umikot at bumangga ulit. Nang umabante ang pickup, binaril ulit ito ng pulis. Saka natuluyang huminto ang sasakyan at pinababa ng pulis ang 5 sakay nito. Okay, kinausap ko mismo. Sabi niya, sir, nakainom kami. Sabi ko. Hindi lang nakainom, kundi lasing talaga. Arestado ang 62 anyos na driver na taga Ternate at nagpakilalang mechanical engineer. Sabi ng pulisya, sasagutin daw ng driver ang pagpapaayos sa nasirang 5 tricycle at sa gastos sa ospital ng mag-asawang sugatan na sakay noon ng tricycle na tinumbok ng pick-up. Yung lalaki dito po, parang, kasi yung driver, naipit siya. Tapos yung asawa niya, parang dito sa hips. Nadala naman kaagad sa ospital. Ang dalawang pulis na rumisponde bibigyang parangal ng Cavite Police Provincial Office sa Lunes. Sila ay sina Police Chief Master Sergeant Wildy Patron at Patrolman Jomar Felix. Kanina sinampahan na ang driver ng mga reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries at damage to properties, resistance and disobedience to persons in authority at driving under the influence of alcohol. Sa Labo, Camarines Norte naman, sumalpok sa kotse ang isang truck saka tumagilid. Ayon sa driver ng truck, sumampa sa binabagtas din ng linya ang kasalubong na kotse kaya sila nagpang-abot. Hindi sila nasaktan ng kasamang pahinante. Wasak ang bahagi ng kotse. Sugatan ng driver at iba pang sakay nito kaya dinala sila sa ospital. Sinusubukan pa silang kunan ng pahayag. Sa ngayon po, yung aming pong investigador ay kumakalam pa po ng kaukulang mga ebidensya. Nagpagulong-gulong naman sa kalsada ang isang motorsiklo at ang nabangga nitong 63 years old na lalaki sa Bantay, Ilocos. Nasawi ang biktimang senior citizen, sugatan ang rider tangkas nito na ayon sa pulisya kapwa nakainom at walang suot na helmet. Nagpapagaling sila sa ospital. Tumagilid din ang isang truck na may kargang graba sa Zamboanga City. Naipit at nasawi ang driver at isa pang sakay nito. Ayon sa pulisya, nasa pababang bahagi ng kalsada ang truck nang mawalan ng kontrol ang driver. Kaya nabangga at nawasak nito ang kusina ng isang bahay. Nasalpok din ng truck ang 4 na motorsiklo, isang truck at isa pang sasakyan. Hindi pa malinaw kung ano ang sanhi ng disgrasya. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Asahan na po ang mga thunderstorm, partikular sa kanlurang bahagi ng bansa ngayong simula ng southwest monsoon o habagat season. Ngayon po hapon, ilang bahagi ng Metro Manila ang inulan. Ating saksihan. Bumagal ang daloy ng trapiko sa bahagi ito ng EDSA sa Quezon City. Sa gitna yan ng malakas na ulan kaninang hapon. Malakas din ang ulan sa Pasong Tamo. Gayon din sa ilang bahagi ng San Juan, Manila Bay Area sa gawing Chino Roces, Makati City, Hilpuyat Avenue sa Pasay, maging sa Malacanang sa Maynila. Nakaranas din ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Samal Bataan at sa Cabanatuan City at iba pang bahagi ng Nueva Ecija. Ayon sa Pag-asa, simula na ng southwest monsoon o habagat season. Humihina rin ang epekto ng easterlies kaya asahan na raw ang pag-ulan at thunderstorms, partikular sa kanlurang bahagi ng bansa. Pero hindi pa yan ang simula ng tag-ulan, na ayon sa Pag-asa ay posible palang maideklara sa susunod na 2 linggo. Sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas ay asahan na ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Pagsapit ng tanghali, halos buong bansa na uulanin. Magiging maulan din sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas sa linggo. At sa hapon, makararanas ng masamang panahon ang malaking bahagi ng Luzon at ang halos buong Mindanao.
Sa Metro Manila, asahang magiging maulan bukas, gayon din sa Linggo. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. Gusto ng ilang empleyado na ibalik ang work-from-home setup sa gitna ng nalalapit na rehabilitasyon ng EDSA. Pero may agam-agam po dyan ang grupo ng mga employer. At yan ang pinusuhan ni Jamie Santos sa Barangay Saksi. Alas 3 pa lang ng madaling araw, kailangan nang umalis ni Jennifer sa bahay niya sa San Jose del Monte, Bulacan, patungong opisina sa Alabang. Nakakauwi raw siya mula trabaho ng alas 11 ng gabi. Kaya sa papalapit na malawakang rehabilitasyon ng EDSA at kasabay nitong pagpapatupad ng odd-even scheme, hiling ni Jennifer ibalik ang work-from-home arrangement. Baka dumagdag pa yung pamasahe kasi hindi natin masabi ma'am kung anong route yung dadaanan eh. Ganito rin ang inaalala ni Lani, na Bulacan pa pamandaluyong ang biyahe araw-araw. Umalis ako alas 4 sa Bulacan, tapos nakakarating ako dito minsan alas 7 na. Pag hindi pa traffic, pag traffic pa po, nalilit lalo. 2 to 3 hours naman araw-araw ang inilalaan ni Angelito sa biyahe, papasok sa trabaho mula Fairview patungong Makati. Umuulan na, di ba? Ang hirap. Tapos umpisa pa sila June, tag-ulan din. Kaya po, yun, medyo kalbaryo po, ayun po. QC to Parañaque naman ang ruta ni Alma. Sana, oo. Kasi pwede naman siya. Mas makakatipid sa pamasahe. Iminumungkahi ng DOLE na kung kaya ng operasyon ng kumpanya, magpatupad ng alternative working setups gaya ng work from home. Mutually beneficial po. Hindi makakapinsala sa pagpapatuloy ng negosyo, pero matiyak din po na hindi rin matipinsala ang ating mga manggagawa. Pero ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, hindi ito uubra sa lahat ng industriya. Marami sa kanila, wala na sila magagawa. Kung may project sila, talaga direct to go there. Hindi po pwede mga gusto mo. Sana pabayaan yung mga kumpanya at yung mga tao rin na mag-usap, diskarte nila, tadyaan niya. Humihiling din ang ECOP ng insentibo para sa mga negosyong magpapatupad ng alternative work arrangement. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Gusto raw ni dating Congressman Arnie Teves na matapos na ang paglilitis ng kanyang mga kaso. At mananatili po siya sa NBI Detention Facility hanggat walang inilalabas na commitment order ang korte. Saksi, si John Consulta. Bantay sarado ng mga ahente ng NBI ang itim na bulletproof SUV na ito nang dumating sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City. Lulan nito si dating Congressman Arnie Teves na naibalik sa bansa kagabi matapos ipa-deport mula Timor-Leste. Muli siyang sumalang sa ilang proseso bilang detainee ng NBI. Hanggat walang nilalabas na bagang commitment order ang korte, mananatili si Teves sa NBI Detention Facility. Bago ibiyahe pabalik sa Pilipinas, tinanggal ang posas at kadena sa paa ni Teves. Pagtapak sa eroplano ng Philippine Air Force, sa eroplano na rin binasahan si Teves ng mga karapatan, pati ang kinakaharap niyang patong-patong na kaso. Sandaling tumigil sa Davao International Airport ang eroplano para mag-refuel. Pasado alas 11 na kagabi nang lumapag ito sa Villamor Air Base. Idiniretso sa NBI headquarters sa Pasay City si Teves na naka-bulletproof vest, Kevlar helmet at nakaposas. Doon siya isinailalim sa medical check-up, booking procedures at kinuhanan ng mugshot. Pinayagan na rin siya roon makausap ang kanyang ina at legal counsel. He is in high spirits. He is confident because he is truly innocent and alam po niya na when we go through the process, he believes that he will be exonerated. 10:30 ng umaga nang iharap ng NBI sa media ang dating mambabatas. Pag-amin ni Teves, ikinagulat niya ang pag-aresto sa kanya, lalo't meron pa siyang application for asylum. Of course, malungkot ako dahil siyempre makukulong ako na habang makukulong ako. So, kahit hindi pa, di ba, dito kasi makukulong ka kahit hindi ka pa convicted, no? On the other hand, I'm also glad that I haven't seen my mother for 2 years.
My father died last December, hindi naman lang ako nakauwi. So it was quite painful. Ito po ay lahat ay sa magandang pakipag-ugnayan ng ating Pangulo, BBM, sa Presidente ng Timor-Leste, si Timor-Leste President Jose Ramos Horta, that they finally decided to turn over to us the person of Congressman Teves. Congressman Teves has been staying in their country for 2 years now, undocumented. And they also considered the cases filed against him before the court. Naharap si Teves sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Kabilang ang umano'y pagiging utak sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo noong 2023, mga akusasyong nauna niyang itinanggi. Ayon kay Teves, gusto na niyang tapusin ang mga kaso laban sa kanya. At least matapos na rin. Then kahit nung nandun ako, inisip ko, kung hindi man ako umuwi, haharapin, kailangan pa rin ito matapos. Ayaw niya na talaga umuwi. If you analyze everything that happened, nung nangyari yan, he was abroad. But if he really was innocent, he could have come home. Pwede naman siya umuwi, pero hindi siya umuwi. From the US, tumuloy siya ng ASEAN countries and finally settled down in Timor-Leste. So what gives? Diba flight is an indication of guilt? Ang byuda ni Digamo na si incoming Congresswoman Janice Digamo umaasang magkakaroon ng marathon hearings. Ibang kaso po ng murder katulad ng nangyari sa Ampatuan case. It took them 10 years para po mailabas yung decision ng court, and that will be a very long wait. Kaya tinitingnan namin yung angles na kung saan pwedeng mas mapabilis po yung paglilitis. Sa ngayon, umiiral pa rin ang freeze order sa mga ari-arian at bank accounts sa Teves bilang designated terrorist ng Anti-Terrorism Council. Ang terrorism kasi is a continuing crime. That's why in the case of Teves, the resources might be used to do the same thing all over again in the country. Ano yan eh? It's something that was done with all the facts in front of the Anti-Terror Council. Bago i-deport si Teves, may mga kondisyong inilatag ang Timor-Leste. Sa Certificate of Handover, nakasaad na hindi dapat masentensyahan si Teves ng death penalty, hindi dapat makaranas ng torture, at kailangan may access sa kanyang abogado o pangangailangang medikal. Dapat din daw patas at publiko ang paglilitis at hindi politically motivated. Ayon kay Justice Secretary Rimulya, lahat naman ng karapatang ito ay pinangangalagaan na ng ating saligang batas at tiyak daw na masusunod. Yun naman ang legal system natin. We told them that already. That's why they put it there. So there was nothing new in that document. We have accorded him all the human rights na dapat ibigay sa isang arrested person. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Arestado ang 4 na lalaking sangkot umano sa pang-hold up sa Metro Manila. Ang kanila raw modus, mag-ikot sakay ng motorsiklo para maniktik ng biktima. Saksi, si Ian Cruz. Kinapkapan at pinadapa sa kalsada ng mga pulis ang 4 na lalaking yan na sakay ng motorsiklo kagabi sa Makati City. Ang isa sa kanila, nakasuot ng uniforme ng isang ride-hailing app habang nag-iikot daw sa paligid ng Barangay Bel Air. Ito yung Jordan Boys na tinatawag namin. Base sa profile, sila yung mga grupo na nakikilala dahil sa common na pagsusuot ng Jordan na sapatos. Ang kanila raw modus, mag-ikot sakay ng motor para maniktik ng biktima. Yung ginagawa nila, sir, didikitan, convoy eh. Kumbaga, kapag positive na, sir, yung target nila, didikitan lang, sir, and then tinututukan na rin, sir. Tapos sabay kuha na, sir, sa gamit. Na-recover mula sa mga suspect ang isang granada, isang paltik na baril na may 4 na bala at isang pellet toy gun. Nakuha rin sa kanilang vest ng iba pang ride-hailing app at mga damit na umano'y pamalit nila matapos makapambiktima. Yung granada sa inyo ba yun? Hindi po sa amin yun, sir. Hindi sa inyo? Opo, lahat po hindi po sa amin. Pero inaamin mo ba na naka-hold up kayo? Hindi po, sir. Wala naman po kami ginagawa, sir. Nakikahit lang po ako dahil kagagipitan na rin po na napasama rin po ako sa kaya nakakapag-drive po ako, sir. Ayon sa mga pulis ng bibiktima, ang mga suspect hindi lang dito sa Makati. Dumadayo din sila sa Malate sa Maynila at nang bibiktima rin
sa BGC sa Taguig. Naharap sa patong-patong na reklamo ang mga suspect na ayon sa pulisya ay dati na ring nasampahan ng mga reklamong theft at robbery. With the arrest of these four, we are convinced na talagang yung may mga previous pang ginawa rito, yung mga unsolved, unidentified suspects natin ng robbery at saka snatching is malamang. Sila yung suspect and we're trying to investigate through coordination sa mga biktima kung ma-identify po itong mga suspects po na ito. Dahil sa tangan nilang mga uniforme, sinisikap alamin ng GMA Integrated News kung lehitimong partner ng mga ride-hailing app ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Nababahala po ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel sa pag-usog sa June 11 ng presentasyon ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ang isang senador gustong malaman ang basihan ng desisyon. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Gustong malaman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel bakit anya nagpasya si Senate President Chis Escudero na baguhin ang impeachment calendar na inilabas ng kanyang tanggapan ilang buwan na ang nakararaan. Doon nakalagay na June 2 ang presentasyon ng Articles of Impeachment na magiging hudyat ng simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero iniusog yan sa June 11. 3 araw bago ang pag-adjourn ng sesyon ng 19th Congress sa June 14. Holiday pa ang June 12. Ang dahilan ni Escudero, may mga panukalang batas na prioridad maipasa ng 19th Congress. Pero sabi ni Pimentel, ang bala ko sana, on the floor, tanungin ko siya bakit na-move ito. Pare-examine ko yung impeachment rules namin kasi ang naalala ko doon, may section doon or provision na kung makikita mo yung spirit ng rules, pagka nagsasabay ang impeachment at saka legislative matters, dapat ang nag-give way ang legislative matters, not the impeachment. Sa Lunes, hihilingin ni Pimentel ang impormasyong ginamit anya ni Escudero sa kanyang desisyon. Pero pagbibilangin mo yung June 2 to June 11, sayang din yung time na yon kasi dapat yung time na yon pinapasagot na yung impeached official. Yun lang, that's it. Alam ko na wala ng trial action kahit June 2 man yan or June 11 man yan. Pero hindi ba sayang yung panahon ng June 2 to 11 na padala na sana ng summons yung impeached official? Tingin naman ni incoming Party List Representative Laila De Lima na kasama sa magiging miyembro ng Prosecution Panel sa 20th Congress. Isa yan sa mga senyales na sa tingin ko may nangyayari, sa tingin ko, meron na ganyang usapin that kinoconsider na nila yan to kill the impeachment trial. Nai-imagine ko na come June 11 or 12, ay sasabihin na naman nila, okay, hindi na pwede. And they will say, okay, let's put it to a vote. They will put to a vote that very question of whether or not pwede na tayong magsimula. Kasi nga, hindi naman natin matatapos at the end, at the expiration of this Congress, kundi sa next Congress na. And hindi na tayo nun nakakasiguro kung the majority of them will say, okay, let's proceed. Nababahala pero wala umano magagawa ang ilang leader ng Kamara. I accept the reason for delay of the Senate President. Anyway, what is 1 week? But as for any further delay, it's very bad for democracy. It's not a good reflection of how the Senate wants to proceed with this impeachment trial. May delay, may cause of delay. Doon lang tayo may konting apprehension kasi sayang yung oras. A few months ago, a few weeks ago, may naset na tayo na oras tapos biglang ganito na naman. Para mabuo na ang Senado bilang impeachment court, inirekomenda ng isang impeachment prosecutor na manumpa na ang mga senador bilang impeachment court judges pagkabasa ng Articles of Impeachment sa June 11. Further delay means that the Senate cannot constitute itself
as the impeachment court if we will not hold sessions the following day on June 12 kasi holiday, di ba? Meaning wala pang senador ang makaka-take oath. Magtatapos na ang 19th Congress kasi mag-adjourn na kami sinidye. So meaning wala pa ring impeachment court by June 13, June 14. Kasi walang nag-take oath on a session day. Sinisika pa namin makuha ang panig ni Escudero. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Arestado sa Pampanga ang Amerikanong sangkot umano sa pang-aabuso sa mga menor de edad at isa po sa mga biktima ang nasagip. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Pinasok ng mga pulis ang apartment building na ito sa Angeles City, Pampanga. Pagdating sa may dulong pintuan, nagbukas ang nangungupakan. Dito na pumasok ang mga pulis para dakpin ang Amerikanong suspect sa pang-aabuso umano ng mga menor de edad. You are arrested for the crime of the public act. Ang pag-aresto sa Amerikano bunsod ng rescue operation ng mga pulis sa isang menor de edad sa paupahan pa rin sa Angeles City. At ito ang lumitaw sa investigasyon ng pulisya. Nagagamit lang sa kanya ng isang foreigner. Nagkasaagad kami ng entrapment or hot pursuit operations against dun sa foreigner. At sa pagtatanong pa ng mga social worker at ng mga taga-PNP Women and Children Protection Center sa batang biktima. Based do sa revelation niya, mahigit 1 year na siya inaabuso ng certain foreigner na ito. Last year, 2024, until na ma-rescue namin siya. Pansamantalang nasa PNP WCPC custody ang nailigtas kung saan siya isa sa ilalim sa counseling. Kasama po ito sa psychosocial needs po ng mga bata kasi nga po part of it po kahit po hindi pa lumalabas ngayon yung mga triggers, yung mga traumas, probably meron at meron po na tumatatak sa kanila at probably meron pong effect sa kanila. Tumanggi ang Amerikano na magsalita. Ang pulis naman, ito ang panawagan sa mga magulang. Sa online, kailangan aware tayo sino mga kausap ng ating mga anak or kahit yung mga nagiging kaibigan, kailangan kilala natin upang magabayin natin sila. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. Ipinagutos ng Department of Transportation sa mga bus company na ayusin at pagandahin ang kanilang mga terminal. Ayon po sa DOTR, bibigyan nila ng 60 araw ang mga kumpanya ng bus para sumunod sa batas. Mag-i-inspeksyon daw ang DOTR matapos ang unang 30 araw para tiyaking kumikilos at sumusunod ang mga kumpanya. Babala po ng DOTR ang mga terminal na hindi susunod ay posibleng ipasara at maaari ring patawan ng kaukulang parusa. Desidido ang DILG na ituloy ang kaso laban sa isang Russian vlogger na inireklamo ng ilang gwardya dahil sa kanya umanong panunuya. Saksi si June Veneracion. Ginawa niyang katatawanan ang mga sikyo sa BGC. Pati mga nakakasalubong sa kalsada, hindi nakaligtas sa kanyang panunuya. Magdadalawang buwan na ngayong nakakulong ang Russian vlogger na si Vitaly Sudorowetsky sa detention facility ng Bureau of Immigration dahil sa pagiging undesirable alien. Sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, sumulat sa kanya ang Russian vlogger. Sumulat sa akin na he's suffering from mental health issues daw. Issues? Ano yung pakiusap niya? Na kung pwede i-drop na yung mga kaso, na humingi siya ng patawad. No, I have a question for you. Pero ayon kay Rimulya, hindi pwedeng palampasin ang mga ginawa ni Vitaly. Sa susunod na linggo, sasampahan na raw siya ng kasong unjust vexation. Kaugnay ng reklamo, isinampa ng 3 gwardyang inalay niyang content sa altar ng social media. Batay sa resolusyon ng Prosecutor's Office ng Taguig, merong sapat na ebidensya para magkaroon ng reasonable certainty of conviction para sa krimeng unjust vexation. Ibinasura naman ng piskalya ang reklamong theft. Bago lumabas ang resolusyon ng Prosecutor's Office, nagtangka raw ang mga abogado ni Vitaly na aregluhin ang mga complainant na gwardya, sabi ni Rimulya. Mabuti na lang yung mga security guard ay matibay ang loob, hindi bumigay at itutuloy natin yung kaso. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga abogado ni Vitaly. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyo, saksi. Nasawi ang magkapatid na 14 at 16 anyos, pati na ang pinsan nilang 1 taong gulang nang matupok ang kanilang bahay sa bayan ng Bulacan. Batay sa inisyal na impormasyon, nakita umano sa loob ng bahay ang nasusunog na extension cord kung saan nakasaksak na isang electric fan. Nangyari po ang sunog pasado 1:00 ng hapon kanina.
Inaalam pa ang sanhi nito. Bibigyan po ng DSWD ng hanggang 80,000 pisong halaga ng tulong pangkabuhayan ang babae nag-viral matapos lumabas sa isang imburnal sa Makati. At ang iba pang naninirahan sa drainage, pinuntahan at aabutan din ng ayuda ng DSWD. Saksi si Oscar Oida. Matapos mag-viral ng kumalat ang mga kuha sa kanya habang lumalabas ang imburnal kamakailan. Ngayon, mistulang honorary social worker na ng DSWD si Carla. Hindi niya tunay na pangalan. Kanina nga, sinamahan pa niya si DSWD Secretary Rex Gatchalian para matunton at maabutan ng tulong ang mga sinasabi ni Carla na tunay umanong naninirahan sa mga drainage sa Makati. Pero wala silang inabutan sa nasabing lugar. Ang explanation niya, pag nabubulabog sila, nagpupunta sila doon sa south, sa SLEX. Kaya kami nagpunta sa SLEX kanina. Kasi yung kalahati nung nakatira sa ilalim ng drain, umaakyat doon, minsan doon sila natutulog pag nabubulabog yung kinalalagyan nila. At di naman sila nabigo. Ilan nga sa mga ito ang natuntun nila. Malungkot kami. Kasi 2023 nag-ooperate kami sa kalsada, sa flyover, sa underpass. Pero hindi namin sukat akalain merong nakatira sa loob ng drainage. Kaya ngayon, kasama na raw ang mga ito sa kanilang misyon na maiangat ang kalagayan. Di naman daw nila ito gagawin ng sapilitan. Hindi tayo gumagamit ng dahas. Kasi yung mga hindi sustainable na program, natatakot yung beneficiaryo kasi pag makakita lang sila na naka-uniforme, kanina tumakbo na kagad, nakita nyo nga. Na-evaluate namin yung intervention namin. Kami ang mag-a-adjust kung ano yung pwede pa naming gawin para hindi na siya bumalik. Ang ipapaabot daw na tulong ay di pare-pareho. Ibabase raw nila ito sa isinasagawang case management. Tulad ng ginagawa nila kay Carla na nakatanggap na umano ng paunang tulong. It's a gradual monitoring system. Hand-holding yan. Ang gagawin ng aming social worker, una bibigyan siya ng pauna. Katulad nga raw kagabi, nagsimula na sila mamili ng mga ibebenta doon sa tindahan. Then, imamonitor natin sila ulit. Pag nakita natin na maganda yung takbo, dadagdagan natin hanggang sa mabuo natin yung 80,000. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, ang inyong saksi. Nakatakdang maglagay ng mga cashless turnstile sa MRT3 at iba pang istasyon ng tren ayon po sa Department of Transportation. May cashless payment na rin ngayon, pero ang kaibahan ay kay DOTR Secretary Vince Dizon, diretso na po ang pagbabayad ng pamasahe at hindi na kailangang bumili ng beep card. Pwede pong gamitin ang mga mobile app at credit card at itatap lang ang inyong cellphone para makapasok. Posibleng simulan daw yan sa darating na Hulyo. Sa gitna ng mga naitatalang kaso ng Mpox sa bansa, patuloy ang pagbabantay para hindi makapasok ang mas mabagsik na variant nito. Saksi, si Chino Gaston. Mandatory na ang pagsusuot ng face mask sa mga pampubliko at pribadong ospital at health facility sa Cotabato. Noong nakaraang buwan, nakapagtala ng kaso ng Mpox sa lalawigan. Sa Bacolod City, tututukan ng LGU, DepEd at iba pang ahensya ng gobyerno ang pagbabantay sa mga hotel, spa, palengke at transport terminals para mapigilan ang anumang outbreak ng Mpox. Hinikayat din nila ang mga taga-Bacolod na agad magpa-check up oras na may makitang sintomas ng sakit gaya ng mga rashes, lagnat, pananakit ng katawan at pamamaga ng lymph node. Ang impact ng transmission niya is through physical contact. I was inclined to form a task force but anytime kung mag-spike siya, we will do that. May coordination na kita sa NIR. I think the province is also doing their best to monitor sa aton mga entry points. Matapos namang magtala ng kaso ng Mpox sa Talisay City sa Cebu, pinaigting ng lokal na pamahalaan ang kanilang pagtugon. Ipinaalala ang regular na pag-disinfect lalo sa mga ambulansya at emergency vehicles. Sunod-sunod man ang mga na-detect na kaso ng Mpox sa bansa, hindi pa raw dapat mangamba ang mga Pilipino ayon sa Department of Health. Mild variant lang daw kasi o ang Mpox Clade 2 ang mga kasong nakikita dito. Gayunpaman, patuloy ang pagbabantay at pag-iingat na hindi makapasok ang mas malubhang
Mpox Clade 1B variant sa bansa. All of them are Mpox Clade 2. Wala pa kaming nakitang Mpox Clade 1B sa Pilipinas. Yung 2, ano yun, very mild, self-limiting, at saka ang transmission niya, skin-to-skin contact. So very important mag-isolate. May mga cases tayong nireport na matay, pero hindi sila namatay from the Mpox. Namatay sila from advanced HIV. Walang gamot sa Mpox sa ngayon at isolation, tamang pag-aalaga lang at pahinga sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo ang treatment para sa sakit. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Inaasahan po muling paggalaw ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Ayon po yan sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. At batay sa 4 na araw na trading, posibleng walang paggalaw o di kaya ay tumaas na hanggang 40 sentimo ang kada litro ng gasolina. Posible ang 20 sentimong rollback o di kaya 30 sentimong taas presyo sa kada litro ng diesel. At sa kerosene naman, hanggang 10 sentimo ang posibleng bawas presyo. At kasama po sa mga dahilan ng paggalaw ng presyo, ang tensyon sa mga bansang pinagmumulan ng langis, ang desisyon ng OPEC Plus na itaas ang produksyon sa Hulyo, at ang pagbagal ng ekonomiya, partikular sa Asia. Target matapos sa loob ng 10 araw ang pagsira sa mahigit 6 na milyong balota na hindi nagamit noong eleksyon 2025. Saksi si Mariz Umal. Mano-manong pinagpupunit ng mga tauhan ng National Printing Office ang mga balotang ito na hindi nagamit nitong eleksyon 2025. Mula sa kabuuang mahigit 68 milyong na imprentang balota, aabot sa mahigit 6 na milyon dito ang kailangan sirain. Gayon din ang mahigit 32,000 accountable form. Kasama sa mga sinira, ang mga depektibong balota o yung mga hindi pumasa sa quality control ng mga sumuri at niluwari ng makina kaya hindi na ipinadala sa mga voting precinct. Pati kasi ang destruction ng ballots ay prescribed by law, election law. Kailangan namin sundin to the letter how it should be destroyed. Mula sa mano-manong pagpupunit ay ilalagay ang mga sinirang balota dito sa mga baldohang tulad nito at sakay-sasakay sa truck para dalhin sa Pampanga at doon tutunawin. Target ng COMELEC na matapos ang prosesong ito sa loob ng 10 araw. Pero meron sila ng hanggang katapusan ng Hunyo para kumpletuhin ito na siyang pagtatapos din ng election period. Isa sa mga pamamaraan ng disposal committee could also be burning. But the COMELEC does not want to choose burning because it's not good for the environment. Layon daw ng pagsira ng mga balotang ito na matiyak ang transparency, maiwasan ang posibleng anomalya at tiyaking ginagastos sa tamang paraan ang pondo ng bayan. Ang pagpupunit na ito sinaksihan ng PPCRV. Naka-livestream din daw ang buong proseso. I-destruct natin yan to also signify the close of the election. Ayon sa COMELEC, hindi obligadong bayaran ng gobyerno ang mga depektibong balota at sasaluhin na lang ng provider na Miro Systems. Nadoble naman daw ang wastage kumpara sa nasa 3 milyon lang nung nakaraang eleksyon. Mas maraming error na nangyari. Tapos may TRO pa tayo. Milyon yun bawat tigil. Isa rin yun sa nagdadagdag. Way to minimize the errors. Yung sinasabi namin ngayon, mula kanina, dinidiscuss namin, na we will start preparing for 2028 in 2026. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Nakakatindig balahibo ang mabilis na pagdauslos ng yelo, putik at mga bato nang bumigay ang malaking bahagi ng isang glacier sa Switzerland. Nagmistula itong malaking ulap na bumalot sa nasa 70% ng Blatten Village. Bago po ito, inilikas na ang mga residente dahil sa banta ng rock slide. Isang senior citizen ang pinaghahanap ngayon. May banta rin ng pagbaha kasunod ng pagbagsak ng mga debris na humaharang sa daanan ng kalapit na ilog. Tinangay ng malakas na hangin at ulan ang mga bubong sa Tupi, South Cotabato. Kasabay po yan ng malakas na ulan ay bumungad din sa mga residente ng Barangay Crossing Roper ang pira-pirasong yelo. Sa Barangay Palian may mga naputol naman na mga puno. Kaya sumikip po ang daloy ng trapiko sa highway. Agad namang nagsagawa ng clearing operations.
At sa tala ng otoridad, nasa 7 bahay mula sa 6 na barangay ang napinsala. 14 ang nasugatan dahil sa mga natumbang puno at disgrasya sa kalsada. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagpaulan doon. Nakatakdang mag-taping ang cast ng Sanggang Dikit for Real sa Europa. 2 linggo roon ang mga bida na sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado, kaya hindi po nila naiwasang mag-alala para sa mga anak na sina Calix, Jazz at Dylan. Pero may naisip na po silang solusyon. Namin kaya, kaya sasama namin. Hindi, bring the whole family. Masyadong matagal yung 2 weeks. Ang tagal. Okay lang kung mga 3 days lang, 2 days. Pero pag 2 weeks na po, ang hirap. Sa June 23 na, mapapanood sa GMA Prime ang Sanggang Dikit for Real na iikot ang kwento sa 2 magkasanggang pulis na hindi po magkasundo sa simula pero paglalapitin ng pag-ibig. Napasabak nga raw ang Denjen sa maaaksyong eksena. At kanina po sa MediaCon, ipinakilala ang iba pa nilang makakasama. Dumalo rin sa MediaCon ang GMA Network Executives sa panguna ni OIC for GMA Entertainment Group, Cheryl Ching C. Teaser pa lang, matinding puksaan at pagandahan na ang hatid ng upcoming serye na Beauty Empire. Sa sentro po ito sa matinding kompetisyon sa beauty industry. At pagbibidahan ito ni na Barbie Forteza as Noreen, si Kylene Alcantara as Shari, at ang real-life beauty queen Rufa Gutierrez as Velma. Kanya-kanya silang hugot sa kanilang mga karakter. Ang storya ho namin ay punong-puno ng puso at pagmamahal sa pamilya. With fashion and beauty at its core. I approach it with a combination of my personal life and the characters' experiences. Because Velma is, you know, she's a very ambitious and powerful woman, and yet behind that, she's very soft. Nagkaroon siya ng heartbreak. And I think me as Rufa, marami na rin akong heartbreak na pinagdaanan. Mapapanood na soon ang Beauty Empire na collaboration project ng GMA Network, Creation Studios at View Philippines. Kabilang din sa cast na Sam Concepcion, Sid Lucero, Gloria Diaz at ang South Korean actor na si Choi Bo-min. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.